Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 5, 2025. Akala ko okay na po yung sitwasyon sa Senado pero hindi po pala tayo tama. Ako po ay nagkamali sapagkat ito pong interview kanina nito pong si Senator Panfilo Lacson ay nagkukumpirma na mainit pa rin po talaga ang sitwasyon at marami pa rin po dyan sa Senado ang maaaring hindi po nagugustuhan yung kanyang pamumuno dyan po sa Blue Ribbon Committee. At damay-damay na yan, syempre, ang pamumuno din ng ating Senate President na si Tito Soto. Ayon po kay Senator Panfilo Lacson, kung talagang hindi po maiiwasan ang mga sama ng loob na yan, willing naman daw po siyang magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito nga po yung bahagi ng kanyang interview, Kung nagkukulang na ng pagtitiwala ang aking kasamahan, referring po siya dyan, syempre sa majority, especially kung mas marami sa kanila hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, naisip ko na rin maybe stepping down is an option. Malungkot po itong balita na ito kasi hindi lamang po ito sinabi nitong si Senator Lacson para lamang ilabas yung kanyang saloobin, kung hindi mukhang gagawin niya na rin talaga ito. Paghahandaan niya na raw po Meron na raw po siyang pagsulat na ginawa para ihayag sa sesyon at mangyayari po yan bukas. Magbibitiw kaya si Senator Panfilo Lacson? I thought okay na Nagpaliwanag na nga po si Senator JB Ejercito na yung pangyayari ng interview sa kanya ay bago pa magkaroon ng caucus. Ibig sabihin, kung nagtampo man sila, naayos na. Pero hindi pa rin yata tapos no? Hihingin natin ng panig ni Senator JB muli sa issue po na ito. At pakinggan po natin ngayon, ito pong naging interview kanina kay Senator Panfilo Lacson. Sa kanyang YouTube channel, nire-upload niya po yung interview ng DZBB. At dito na nga po natin napakinggan yung malungkot na balita. Malungkot dahil marami po sa atin ang naniniwala na maganda po ang kanyang pamamalakad sa Blue Ribbon Committee. Ang problema lamang, mukhang marami siyang natatamaan, partikular kapwa niya, Senador. Yan, salamat po sa pagpapaunlak kahit po boses parang may ubot-sipon si Senator. Opo, Senator, ito po, kagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator JB Ejercito, Nakikiusap siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung Regional Director ng 4B na may Meropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, tinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Tinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Espera. Kasi sumulat siya sa Blue Ribbon, so meron kaming standard signature niya. Kailangan niya para ipabusisi sa NBI, sa handwriting expert. Kasi gano'n, malaman kung sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang mayroong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available, at yung sa Executive Judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw isang linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that, tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama niya kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap din si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa komite. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa sa committee na itatransmitan ng House, yung tinatawag na House Gab. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige, i-postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So yung ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan, nakaready na nga yung subject to my approval, yung guest list, tentative. Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President, sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino V. At yung kay dating Congressman Saldico,
ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa nabanggit na Senator Models at tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Hausman, we serve at the pleasure of our peers. Kasi elected kami ng aming mga peers, particular na o primarily ng members ng majority bloc. So may mga, sabihin na natin may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JB, Senator Sherwin, ganun din nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers. At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Sir, kino-consider niyo po yan? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko ay mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at tumanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung Nako, may isang salita pa man din ito si Senator Panfilo Lacson. Sino ang papalit sa kanya? Sa natitira dyan sa 14 o 13, kasi syempre di naman si Senator Tito Soto bilang Senate President, tinawakan yan. Kaya may natitira pang 13. Ang masakit na katotohanan dito, na ikukonsidera pa sa posisyon ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi kahit minority, pagka ginusto ng majority na siya ang ibalik doon, kung satisfied sila sa pamumuno nitong si Senator Rodante Marcoleta, mangyayari na sa kauna-unahang pagkakataon, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay isang senador mula sa minority. Ano kaya ang mangyayari sa hinaharap pagka ganito, mga tol? Alam naman natin ang tinatahak na direksyon ni Rodante Marcoleta nung siya po'y chairperson nito. Kung hindi naman siya, sino naman kaya ang papalit? Senator Kiko Pangilinan bilang isang abogado? Sino pa ba? Senator, wala na akong maisip Sino pa ba ang abogado sa majority sa ngayon? Hindi naman siguro si Bam Aquino. Risa Ontiveros, hindi rin. Hindi rin naman siguro kukunin niya ni na Senator Wing Gatchalian at Senator JB Ejercito. Sina Mark Villar at Cynthia Villar. Pwede kay Senator Pia Cayetano uli kasi naging chairperson nga yan, di ba? Kahit sa maikling panahon lamang ng Blue Ribbon Committee. Abangan natin yan sa session bukas kung magkakaroon po talaga ng pagbabago. Ay, nako, akala natin okay na. Hindi pa rin pala. Pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Sige, isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nito mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. Saka mas gumanda yung takbo. Correct. Observation, mas gumanda po yung takbo. Ako, personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung ako tatanungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Langan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero sino ba yun ang gugulo? Kapangalanan niya rin naman dito yan. Si Rodante Marcoleta, no? Sa mga tagahanga ni Senador Rodante Marcoleta, bakit ba nang gugulo yung hinahangaan nyo? I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisibi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva, ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasama at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap na po si Senate President Soto regarding po dyan sa usapin na yan? Hindi pa. Nag-craft ako actually ng letter papunta sa kanya, pero ito kailangan i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung
ito bago mag-resign. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig na aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenary nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Oo, kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun nga yung sinasabi ko, false narrative yun, pero mukhang yun pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya. So, rightly or wrongly, kung gano'n ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. So, kasama din po ba sa inyong consideration sa pag-iisip ninyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block, nasa 4 or 5 daw po sila na nagbalak umalis sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at lahat halos ng mga senador ay nagpasok. Ang kinasasama po ng loob ay parang you are burning the house down daw. Parang burning the house down, nalilingatan na ang tunay na pinag-ugatan ng problema ay Kamara. Parang napupunta po sa Senate ang focus. Actually, nag-usap kami ni Senator JB at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-caucus, yung majority caucus. Tapos pinuluan ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yun. Hindi para patungkulan, hindi para ibagsak handle yung aking mga kasamahan, kundi para maiano kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at magunos dili na kami doon sa napakalalaking mga insertions. Hindi ko naman sinabing yung insertion illegal or improper. Kasi ang insertion amendment. Ay, nako. Nung nakaraang araw, biglang naging bisita natin si Senator JB. At totoo naman, hiningi nga natin yung garantiya na hindi magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. At mukhang ibang sitwasyon sa tono ni Senator Panfilo Lacson. Ito po, ipakita ko lamang po muli sa inyo. Nakalagay po sa headline ng ito po yung oras, umaga po ito, kahapon, si Senator J.B. Ejercito, personal ko po itong nakakausap. Nagkaroon nga po kami ng mainit na pagtatalo sa text, At talagang, I'm sorry, naging magaspang siguro yung dating ko sa text. Naging maangas, ika nga. Kaya nga, ang bahagi ng message niya ay, ba't ang angas mo? Ganun yung banat niya sa text sa akin. Hindi ako nagsabi niyan, Sen. Sabi ko ng ganun. Talo kami. Pero kinalaunan, nakapag-ayos kami. Kasi doon ko nga nakita na mapagkumbaba si Senator JB. Biruin nyo, isang vlogger lang si Top 1. Tapos isang senador ang kausap. Nagpakumbaba. Nahiya rin ako, syempre ako na rin humingi ng pasensya. Nagkapasensyahan kami. Tapos sabi niya, sige, set natin yan, Randy. Kung kailan tayo pwede mag-usap. Pag lang muna ngayon kasi nasa check-up siya noon. Friday nangyari yun . And then, okay na, sige Sen, sabi ko ng ganun. Hanggang sa kinabukasan, Saturday nga, ang aga nag-text, alas 7 pasado. Pwede na ba tayo mag-usap, Randy? Sabi ko, naka-live na po ako, Sen. Ang aga naman. Maaga po talaga. Wala akong oras sa pag-live. Pag gusto ko, magla-live po ako. Gusto nyo ba, umakit po ba kayo ngayon sa akin live para maipaliwanag nyo po sa ating mga manunood yung katotohanan doon sa misinterpretation na nangyari? Kasi na-misinterpret ko rin siya . Tapos, yung headline, yun nga lang yung nailagay. Ito yung kinukwento ni Senator Panfilo Lacson. At dito, umakit siya. Balikan po natin. Ito po yung tanong ko sa kanya. Nakalagay po sa headline ng ABS-CBN, Ejercito says he and 4 others considered leaving Soto-led Senate majority. Tapos doon po sa baba, Senator J.B. Ejercito said he and 4 other senators consider leaving the majority block at the Senate but said nobody is moving to replace Senate President Vicente Soto III in the chamber's leadership. Pwede niyo po ba sa aming igarantiya na yung sinabi po sa balita na ito na walang sino man ang nagnanais na so far palitan as Senate President si Senator Tito Soto sa kasalukuyan? Kaso lang, mauulit yung interview, Hanapin natin sa bandang gitna para doon tayo sa
sasagot niya. Gamitin ko po itong ito. Yan. Puro out of. Ito. Nagnanais na so far palitan as Senate President si Senator Tito Soto sa kasalukuyan. Ang magandang tanong na hindi unang-una kung nais ko man umalis noon sa majority dahil nga siguro out of frustration nga sa mga nangyayari. Out of frustration sa mga nangyayari, di ba? Pero tandaan natin prior ito doon sa caucus nila na binabanggit nga ni Senator Lacson na naayos na yung sitwasyon. At ulitin niyo rin naman dito yon. Kulang din tayo na yung mga tinutulak natin parang nasa sideline. Hindi po ako ibig sabihin mag-join ng minority, no? Mga apat sa amin parang gusto ko, nag-usap-usap lang naman na independent kung sakasakali, pero mukhang nagkausap naman kami, nagka-focus na, kaya stay put po sa ngayon. Kaya nga naibigay sa akin, Randy, yung Committee on Ethics, kahit napakahirap niyan, binigay sa akin, pinagkatiwala sa akin ni Senate President Soto at ng mga kasama, that was after na, nagkausap-usap naman kami na sana na tayo, concentrate din sa mga budget, huwag makalimutan lang yung mga tinutulak natin, no? Yan, maliwanag, Kaya sa aking pananaw, nung maipaliwanag na ngayon ni Senator JB at off the record na rin, nakapag-uusap kami, nagagarantiya naman na wala pong change of leadership. Ngunit iba ang sitwasyon natin ngayon dahil nagsalita si Senator Lacson. Tapos may vlog si Attorney Enzo Recto, may vlog siya kanina na nagtatanong, magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado bukas. Yan October 6. Ito yung vlog niya magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado bukas. Pero patanong naman. Nagtatanong na rin tuloy tayo ngayon. Kaya aabangan na lang natin yan. No? Again, kung sakaling hindi busy Senator JB Ejercito, mahingi natin yung panig niya. Kasi pangahawakan ko yung salita niya na although gusto nilang maging independent, pero it doesn't mean na yung leadership ng Senado babalik sa minority o yung mga tinatawag po nating Duterte senator supporter, mga Duterte supporter senators. Pakinggan natin patuloy. Ito pong si Senator Panfilo Lacson. Piniliwanag na rin niya ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation nung after ng aming majority caucus. At ganoon din naman na aking pahayag. Walang masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masama yun. Ang masama, kung sa amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, flood control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at gumawa ka ng komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Pero lahat kami nag-i-introduce ng amendment. Ako nga, sinabi ko sa kanila, write-off, Yung meron na nga akong amendment na i-introduce sa 2026 budget kasi napuna ko yung budget ng AMLAC, napakaliit, binawasan pa ng alahati. So sabi ko, amendment ko na ito, pinagpapauna ko na i-restore ko yung kanilang hinihiling sa National Expenditure Program na kinaltas sa NEP. So lahat kami merong amendments wala namang masama mag-amend. Wala namang masama mag-insert. Wala masama na mag-realign. Hindi yung parang indictment na lahat kayo masama dahil kayo may insertion. No, in-explain ko kanila yun. So sabi sa akin ni Senator JB, yung nasabing pahayag, bago mag-caucus, pero sabi ko nga, naipaliwanag ko na yan during the caucus. Now, kung meron pa rin masasamang loob, wala na rin yung magagawa. Kasi ako, tinitingnan ko lang naman, noon nga, meron pang nagpuna, hindi ko lang sasabihin kung sino, na bakit naman ganon? Lahat kami masama, ikaw lang pogi. Ang sagot ko sa kanya, I take offense because hindi ko naman kailangan mag-stockpile ng political capital kasi last term ko ito. Wala akong any further political ambition or any political plan after my term ends in 2031 or even before that, wala akong ibang political plan. Tingnan natin ngayon yung potential na papalit kay Senator Panfilo Lacson. Wala akong makita rito no? Si Senator, ulitin lang natin yung majority ngayon 15 sila. Anytime pwedeng may bumaklas dito. Ang malinaw na ang posisyon para sa akin, dahil nakakausap ko nga si Senator JB Ejercito, hindi yan babaklas sa leadership. No, pwedeng maging independent, pero not necessarily. Sabi niya kasi dun mismo sa text niya ay hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari na sasali ako sa minority, Mariosep, yun pa nga quote and quote ang reply niya sa akin. Si Senator Win Gatchalian, I do not know. Kasi nadadrag din yung pangalan nito ngayon sa kontrobersiya dahil yung kumakalat na mga posting ng mga vloggers ngayon, yung komposisyon ng BICAM at may pirma siya doon, no? Senator Risa, hindi rin ito kukuha ng
Blue Ribbon Committee, tingin ko no? Bam Aquino, hindi. Lito Lapid lalo. Kaya dito, sa mga senador, posible, si Senator Pia Cayetano being the former chairperson ng Blue Ribbon Committee, si Senator Kiko Pangilinan, pwede. Senator Rapi and Senator Erwin, di siguro. Kasi instant justice ang gusto ng mga to Bending the law, joke. May katwiran naman yung pahayag niya pero not necessarily breaking the law. Senator Camille and Senator Mark Villa, lalong hindi. Pwede rin siguro ito si Senator Loren Legarda, considering na napakahaba rin ng eksperyensa nito diyan po sa Senado. Pero ang pinakamasaklap, yung mga pahayag dito ni Senator Ping Lacson na posible, kung gugustuhin ng majority, maibalik sa panunungkulan ni Senator Rodante Marcoleta. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Baka din po kasi... Sana wag ako paghinalaan na nagpapapogi at the expense of my colleagues. Mali po yun. Senator, maari ho ba na kaya sila nagdamdam nung sinabi ninyo na halos lahat merong insertion, maring nag-worry na ilabas ninyo yung pangalan. Siyempre po, mangangamba yung pag sinabi ko nag-insert na. Iba yung iba na yun negative na agad dating Siyempre, mag-aalala lalo po yung tatakbo sa 2028. Ulitin ko, walang masama sa insertion. Walang masama sa amendment. Lahat kami nag-amend. Ako mismo nag-amend. Ang masama, kung nag-amend ka, nag-insert ka, pagkatapos sa implementasyon, nakialam ka, humingi ka ng komisyon, tumanggap ka ng komisyon, yun ang masama. Pero yung the mere fact na nag-amend ka, nag-insert ka, wala pong masama doon. Yung po'y constitutional mandate ng bawat senador, ng bawat congressman. Wala pong masama doon. So, I was only stating a fact na umabot ng mahigit-higit 100 billion ang total. Ano masama po doon? Kung sa tingin ng mga senador ng 19 congressman o 28 congressman o 18 congressman, kailangan i-amend yung National Expenditure Program o yung House Gov, kailangan baguhin sa pamamagitan ng mga amendments. Wala pong masama doon. Yun ang na-explain ko sa kanila. Ang masama lang, yung bang di ba mismo ang Pangulo nagsabi, doon ako nanggagaling Bago siya nag-veto, bago sila nag-FLR, sinabi niya hindi niya na makilala yung NEP. At pati yung ibang regular budget nalipat sa program appropriations. At pati yung foreign assistant project, napakialaman. Sabi ni Nessie Mendoza, di ko gusto ang sinabi ni Senator Ping na he is serving at the pleasure of his peers in the Senate kaya naisip niya na mag-resign. Parang unfair naman yon sa mga Pilipino na sa kanila lang umaasa. Kahit hindi po natin gustuhin, yun po kasi ang katotohanan, Nessie Mendoza. No? Nagsasabi lang naman ng totoo si Senator Ping Lacson na yung kanyang posisyon na hinahawakan sa as chairperson ng Blue Ribbon Committee hindi nakabase sa kagustuhan ng taong bayan, hindi nakabase sa kagustuhan ng presidente, hindi nakabase sa kagustuhan ng basher niya, hindi nakabase sa kagustuhan in general ng public. Yun po ang katotohanan. Nakabase po talaga yan. He is serving at the pleasure of his peers. Dahil kung hindi po sa mga kapwa niya senador, hindi po siya magiging chairperson ng Blue Ribbon Committee. Yun po ang katotohanan dyan. Kahit hindi natin gusto, yun po ang katotohanan kaya wala po tayong magagawa dyan. Kahit sino sa senador na mayroong posisyon ngayon sa Senado, they are serving at the pleasure of their peers regardless kung anong posisyon ang hawak nila, even the Senate presidency. Hindi nakabase sa kagustuhan ng taong bayan, hindi nakabase sa kagustuhan ng sino man, kung hindi nakabase sa kagustuhan ng kanilang mga kapwa senador. Sana maunawaan po natin yon at wag po tayong magalit o magtampo sa mga sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. Nabawasan. So doon ako, alam niyo naman ang passion ko pagdating sa budget, sa national budget. Gusto ko pangalagaan yung ating national budget. So yun lang naman ang aking punto. Kung mag-aamin tayo at mapupunta sa lalo sa mga local infrastructure projects at ma-discourage yung mga high priority projects, ang tatamaan dyan yung ekonomiya. Kasi itong mga... Yun nga, sabi nga ni Jel, according to Senator Soto, before in an interview, inoffer niya kay Ontiveros ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga po, malabo na talagang hawakan pa ito ni Senator Risa Ontiveros. Tinanggihan niya na Maliban kung bitawan niya ni Senator Panfilo Lacson at ang maupo si Senator Risa Ontiveros. Which is, para sa akin kasi si Senator Ping Lacson, ito unbiased ito, impartial to Pag si Senator Risa Ontiveros, sorry sa mga tagahanga ni Senator Risa, alam naman natin yung partiality ni Senator Risa, lalong-lalo na sa mga Duterte. Maki-question ngayon yung Blue Ribbon Committee dahil critical talaga si Senator Risa sa mga Duterte. Unlike kay Senator Panfilo Lacson, na balanse sana. Yan ang masakit na katotohanan dyan. Pero kung mangyari na si Senator Risa, okay pa rin naman tayo dyan. Huwag lang talaga dito sa maaaring maging chairman muli itong si Rodante Marcoleta.
yung mga high priority projects pinag-aralan na matagal at ito'y national direction ng tinatawag na medium development plan. Kung pati yun nasaktan, natanggal at nalipat sa mga pet projects ng kung sino, yun ang parang sa akin lang, hindi naman sana ganun kalaki. Ito yung sinasabi natin na gumawa ka ng maraming beses, isang statement mo lang, i-criticize ka na kagad. O, katulad nung nararamdaman nyo ngayon, di ba? Puring-puri nyo si Senator Panfilo Lacson sa mga nakalipas na pagkakataon. Tapos sinabi niya lang naman yung katotohanan na lahat ng posisyon na hinahawakan nila dyan nakabase sa kagustuhan ng mga kapwa nila senador, nagagalit na tayo. Huwag tayong ganun, ano? No? Kasi pagka ganyan po tayo, wala na po tayong dapat na ituring na pinuno dahil every now and then na meron silang masasabi na hindi po natin gusto, iko-condemn na kagad natin sila, iko-condemn kagad natin yung kanilang pagkatao. I am not saying na ganun yung karamihan sa inyo, pero merong mangilan-ngilan dyan na nanonood ngayon na dahil sa statement na ito ni Senator Panfilo Lacson, which is true naman, nakokondena nyo na kagad yung kanyang paglilingkod sa bayan. Again, wag tayong ganon. Hindi porket hindi natin gusto ay dapat na nating talikuran yung mga mabubuting ginawa, partikular ng isang politiko o public servant. No, dati naman kami nag-aamen pero hindi umabot ng sa Senate pa lamang. Lalo sa House, mas malaki. Opo. So sir, siguro masama din kasi dun sa amendment o insertion, pag halimbawa yung in-insert na punta doon sa favored na kontratista, bukod dun sa nakialam doon sa implementation. Pero sa binalak nyo po ba na ilabas yung pangalan ng almost all senators na nag-insert? Kasi malamang po yun ang pinangamba, tama ho ba? Kasi kakabit yun sa pangalan nila lalo mag-eleksyon. Hindi naman yun ang tumbok ko eh. Ang tumbok ko nga, yung overarching reason, yung dahilan. Yung insertion mismo. Yung insertion mismo. Hindi ko naman na hangad na ilagay sila on the spot. Ito yung pinagawa na to sa law. I never intended to put anybody on the spot. Yung sa akin, yung kabuuan, yung magbago tayo ng polisiya pagdating sa legislation, lalo sa deliberation ng national budget, medyo bigyan naman natin ng konting galang yung pinag-aralang National Expenditure Program na kung saan nanggaling ito sa mga local development plans at ito'y na-endorso ng regional development councils. Ang nangyayari kasi pagdating sa... Anong pinagsasabi mo, Kera? Hindi yun true. Hindi kapwa senador ang dapat serbisyuhan niya. Hindi mo nauunawaan yung konteksto eh. Posisyon ang pinag-uusapan dito, hindi pinagsisilbihan. I hope maging open-minded po kayo dito, no? Posisyon ang pinag-uusapan natin, hindi pinagsisilbihan. Ang posisyon na tinutukoy, lahat ng committees diyan sa Senado. Mahigit 4 na po iyon. Walang pakialam ang taong bayan sa mga posisyon na yon kung ang pag-uusapan ay ang appointment sa kanila, no? Paano natin mapipilit ang isang senador na ilagay ang isang senador sa ganong posisyon kung kapwa nila senador ang pipili? Ang magagawa lang natin the most is mag-ingay. No, wag kayong magpakababaw dito mga tol, no? Again, inuulit ko pasensya na. Ako ay nagbabasa ng mga komento ninyo at hindi ko ugaling ma-please ng mga manonood. Kung sa tingin ko kung ano ang tama at dapat pinaninindigan natin dito sa ating programa yan. At dito kinakampihan ko si Senator Panfilo Lacson sa statement niya na yan na he is serving at the pleasure for that position at the pleasure of his peers. Yun naman ang katotohanan eh. Pagka ayaw na sa kanya ng mga kasamahan niya na maging pinuno ng Blue Ribbon Committee, may magagawa ba siya? Kahit gusto mo, Keray, kahit gusto ko, kahit gusto natin lahat, wala tayong magagawa dyan dahil senador ang pumipili sa kanila sa mga posisyon na yan. Ngayon, ang magagawa natin, bumoto tayo ng tamang senador. Binoto nyo ba ang tamang senador? Ako, ang dami kong naibotong maling senador. Pero somehow, hindi ako nagkamali ng pagboto dito kay Senator Panfilo Lacson. At hindi dahil dahil lamang sa statement na yan, tatalikuran ko siya. Kukondenahin ko kagad siya. Hindi. Palawakin natin ang ating isipan dito. Sa Kongreso, sa Senado, ina-exercise yung sinasabing power of the purse, which sipahin na natin to. Wala ring masama kasi nga, nasa mandate namin, yung constitutional mandate yun, na reviewin ng Kongreso, both houses, ang National Expenditure Program o yung President's Budget. Pero pagka ito'y naabuso na at napunta na doon sa hindi na pag-aralan, hindi na endorso ng Regional Development Councils, ang tatamaan dito, yung ekonomiya ng Pilipinas. Ayun. Sir, ito po, mabalik lang po namin doon po sa investigasyon. So sir, basta tuloy pa rin po yung investigasyon. Nandyan pa rin po yung planong imbitahin sina Congressman Romualdez at Congressman Zaldico. It's a matter of yung petsa lang po, yung setting po ng petsa, sir. Mulat sa poll, sinabi ko naman yun kung saan kami dadala ng ebidensya. Kasi noon, pinipilit nila imbitahin agad si Speaker Romualdez. Ano basihan?
Katunayan, nung bago pa lumabas si Sergeant Gutesa, gusto na nila imbitahin eh. Anong basis? Nung lumabas si Gutesa, okay, maski merong doubt, pero binibigyan ko pa rin ng halaga na yung kanyang, sabihin na natin may question yung pag-notarize ng kanyang affidavit. Pero sino pa ang salaysay niya pa rin yun sa harap ng Blue Ribbon Committee. So, valid yun, may probative value yun. Unless refuted by other witnesses or hindi niya makorroborate ng ibang ebidensya. Sa ngayon, nananatiling aligasyon yun. Pero sa akin, sufficient basis yun para imbitahin na rin si Speaker Romualdez dahil nga nabanggit na yung kanyang pangalan formally sa pagdinig. Pero kung haka-haka, imbitahin at imbestigahan, ikulong, anong basihan? Wala namang basihan eh. Sa ngayon, sinasabi ko kahit mere allegation pa lamang yon na hindi naman corroborated at nagkaroon pa ng usapin tungkol sa possible violation ng pag-anotaryo, iimbitahin pa rin natin. Pero bigyan natin ng halaga yung tradisyon ng interparliamentary courtesy. Kaya nga, yung invitation sa kanya, hindi ko idediretso sa kanya. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit, yung interparliamentary courtesy, hindi to accorded sa individual members ng the other house. Ito'y accorded sa House of Representatives. Kaya idadaan ko, nag-usap na rin kami ni Senate President dito, i-course ko yung invitation through the House Leader, Speaker D. So pagka po, halimbawa, yung interparliamentary courtesy, sir, iiral din po ba pag halimbawa, humarap po si Congressman Romualdez? Si Congressman Zaldi ko, malabo kasi nasa abroad. Kung halimbawa po humarap si Congressman Romualdez, yung interparliamentary courtesy ay mag-extend po sa hanggang saan ito aabot? Yun ho ba pwede ho ba siya o hindi siya pwedeng i-grill ng mga senador? Pwede ho ba siya i-confront halimbawa ni Senator Escudero? Pwede, kasi nakaupo siya doon, sumang-ayon siyang mag-appear doon sa hearing. Nasa individual discretion na magtatanong senador kung babasusin ba nila, kung igagalang ba nila ang pagiging member ng House ni Speaker Romualdez. Nasa sa kanila yun. Personal decision namin yun, personal discretion at personal judgment namin yun. Senator Lacson, naging option din niyo po ba na ipaubayan na lamang po sa Independent Commission for Infrastructure yung investigasyon? Kasi yung Kamara po, ganun na yung ginagawa nila ngayon. Nagbibigay na lamang po sila ng mga documents, ng mga ebidensya, at iba pang mga transcript o wala nang hearing. Oo. Kayo ho ba, ganun ho ba yung, kumbaga, direksyon nyo rin na ipaubayan na lang sa ICI? May mga panawagan. Si Senator Chevin Gatchalian, yun yung kanyang rekomendasyon kay Senate President Soto na ihinto na namin at ibigay na lahat yung record sa ICI. No? Iyon, that's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa inyo, sir. Napasok na, nabanggit na yung pangalan ni dati Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records. Yung kay ex-congressman. Yun nga yung posisyon dito eh. No? Dati ako, gusto ko talagang matigil na yung investigasyon na yan sa Senado eh, no? Kaso lang nagkaroon ng pagbabago lalong-lalo na nung lumalalim yung investigasyon nila at nadadamay na ngayon yung mga pangalan na pinagbibintangan ng kabilang panig. Pag tinigil ang investigasyon na ito ngayon, although yan ang gusto ko personally kaso lang magkakaroon ito ng question na maaaring i-amplify at gamitin pabor sa naratibo ng mga Duterte supporters. Kasi ang ganito ang mangyayari dyan eh. Tingnan ninyo, lumabas na yung pangalan ni Congressman Martin Romualdez, tapos bigla na lang nilang itinigil yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Ganyan nila pinagtatakpan itong si Romualdez dahil pinsan ng Pangulo. Ganun ang magiging narratives niyan mga tol. Kaya dapat talaga, wag pumayag sa ngayon ang liderato ng Senado na itigil itong Blue Ribbon Committee hearing na ito. Kung ito ay suspended until further notice, sana magkaroon pa rin kahit isa na hearing. Makita lang natin once and for all na yung mga inaakusahan nandoon, katulad ni Congressman Martin Romualdez, si Saldico, ipinatawag at alam naman natin na hindi darating yan, kaya kinalaunan, pwedeng labasan ng contempt order at warrant of arrest. Ganon, among other things. Nang sa ganon, yung mga question na yan, hindi po ma-weaponize ng mga hindi po naniniwala sa proseso dahil sa tingin nila ito ay iniimpluwensyahan ng mga nasa kapangyarihan. Partikular ang ating Pangulo dahil pinsan daw itong si Martin Romualdez. Aabangan natin yan kung anong mangyayari dyan. Pansaldi ko, lalo pangit namang i-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Yun na nga yun na nga yung pinapalabas nila, which is false. Sinasabi ko, hindi totoo. Lagi kong inuulit-ulit kung saan kami dadala ng ebidensya. Bakit? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ang pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ang pangalan ng dalawa ko pang o tatlong dating kasamahan at sasamahan sa ngayon? Hindi ko kayang makontrol yun eh. Kung saan kami dadala ng ebidensya, dito kami pupunta. Opo, tsaka sabi nyo nga ho, lalong marireinforce yung ganong perception na pagtatakpan. Kasi po, lalo na, pag tinigil ninyo,
mapupunta sa ICI. Ang ICI closed door. Hindi natin siya open sa public, hindi open sa nakapanood ng mga tao. Nagkagulo-gulo na nga kasi dahil ang dami ng issues, ang daming nanggugulo. So, napakaganda na nga ng takbo, lalo nung unang pagdinig. Kaya lang, yung pangalawa, may nanggulo na kagad eh. Kinukasyon yung opinion ko. Pati yung sinasabing prejudicial question, hindi ko nalang sinagot yun. Alam mo yung prejudicial question, hindi applicable sa legislative inquiry tulad ng sa Blue Ribbon. Ginagamit yun sa civil case at saka sa criminal case. Para hindi ba prejudice yung criminal case, inire-resolve muna yung civil case. Ayoko nalang siya patulan doon kasi hahaba yung usapan. Legal yun eh. Ang gusto ko, makapagpahayag na kagad si dating District Engineer Alcantara. At sa tingin ko, ginugulo. Ito. Kaya sinabi ko na lang, sige, proceed na lang. Ito, latest. Tinanong ko si Senator JB ngayon. Sabi ko sa kanya, good afternoon, Sen. Sana kung magkakaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado, ang pumalit yung hindi maglilingkod sa mga kagustuhan ng mga Duterte-leaning senators. Patuloy kasi ang ingay sa social media na magkakapalitan daw ng liderato. Sumagot, hindi nga yan totoo. Panay intriga at fake news ang nasa SOCMED. Nagkausap na kami, di ba? Pagkatapos ng interview ko kasi. Kaya old news dapat. No leadership change. Pangit naman tingnan, magpapalit ulit. Ayan. Sobrang fake news ang pinapakalat. Wag tayong maniwala sa fake news ha. Ang dami kasi nagsusulat ngayon dito. Nag-alala lang ako dahil itong si Senator Lacson nagsalita. Siguro, alam niyo naman si Senator Lacson, nilalabas niya na lang din siguro yung kanyang saloobin sa mga nararamdaman niya, sa nararamdaman din sa kanya ng mga kapwa niya senador. Pero maliwanag, kausap ko ngayon si Senator JB Ejercito. Sabi ko nga sa kanya, pangahawakan ko po yung sinabi ninyo, Senator JB. Sa parte ni Senator JB, walang problema. I do not know sa parte ni Senator Gatchalian at sino pa ba. Kasi 5 daw sila eh. Hindi ko alam yung 3. Hindi ko na tinanong sa kanya. Ayoko naman maging chismoso. No? Basta doon lang tayo sa nakakausap natin. Kung sinasabi ngayon ni Senator JB, ito mismo yung hindi ko na lang ipapakita sa inyo. Yan Senator JB. Kausap ko siya. Walang change of leadership na mangyayari, no? At least kampante na ako doon na hindi mapapalitan ng Senate President natin. Kung mapalitan si Senator Pampilo Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi naman leadership ang tinitingnan doon. Saka yun ay mangyayari lamang kung magbibitiw si Senator Pampilo Lacson. O baka merong makakapanood na merong kakilala kay Senator Pampilo Lacson. Iparating natin ang saloobin natin sa kanya. Kapit lang po, Senator Ping Lacson, wag po kayong bibitiw. No? Hanggat hindi po nangyayari na kayo po ay tinatanggal ng mga kasamahan ninyo diyan sa Senado bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, wag nyo pong uunahan. Malaki po ang tiwala sa inyo ng taong bayan. Kung sinasabi nyo pong you are serving at the pleasure of your peers, hayaan nyo po na yung mga peers nyo na yan, saka lamang sila maglabas ng pagtatanggal sa inyo, pero hanggat hindi sila nagtatanggal sa inyo, wag nyo pong pakinggan, wag nyo pong isipin, wag nyo pong damdamin masyado. Mas maraming mga Pilipino po ngayon ang nagtitiwala sa inyong pamumuno diyan po sa Blue Ribbon Committee. Sana makarating sa kanya yan. Wala kasi akong kontak kay Senator Pampilo Lacson. No? Balik tayo dito sa pakikinig po sa kanya. Wag nang maraming usapan. Pero gusto ko na siya sagutin doon. Mali ka doon, abogado ka, dapat alam mo na yung prejudicial question, ina-apply lang yan sa civil case at saka sa criminal case. Pero kung kayo po, Senator Lacson, yung tanong, hindi ho ba kayo nabibitin? Kasi suspended until further notice, itong investigation, yung mga nakalipas po ninyong mga pagdinig, marami na talagang lumalabas eh. May mga testigo rin po or resource person na nadadagdag patungkol po sa issue ng flood control project. Kung maghihintay pa po na matagal, baka mabitin din yung ating mga kababayan. Yun nga, sinasabi ko nga, nag-conflict nga sa natapat sa budget deliberation may pakiusap nga rin si Senator Gatchalian kung pwedeng ma-prioritize naman yung budget hearings. Kasi ako nga, hindi na ako halos nakakati ng budget delivery. Ako, ito talaga yung tingin ko dito eh. Nagtataka lang ako bakit kumakalat na naman ang mga fake news ngayon sa social media na ginagamit yung naging pahayag ni Senator JB Ejercito at Senator Wing Gatchalian. Tapos na nga po yun, makailang beses nang pinaliwanag, no? Yung pangyayari, uulitin lamang po natin at kinukumpirma muli sa akin dito na Senator JB na yung pag-uusap na yon o yung interview sa kanya na yon ay prior pa doon sa pag-uusap nila sa caucus. Kumbaga, nauna yung paglalabas nila ng saloobin, dahil nga si Senator Tito Soto, Senate President Tito Soto ay marunong makinig sa kanyang mga kapwa senador, nagde-decide ito ng merong po consensus ng majority. Pinakinggan, no?
At siguro ina-address nila ngayon yung sitwasyon na napapabayaan na yung ibang mga parte ng kanilang trabaho bilang mambabatas. At ito nga, particular yung budget hearing. No? Hindi na nga halos Kaya pala, nung mga sumusubaybay tayo sa hearing, mga tol, nakikita natin, biglang nawawala si Senator Panfilo Lacson, Senator Tito Soto, tapos ang nagiging chairman, yung vice chairperson nito, na si Erwin Tulfo. Ang sistema pala doon, pumupunta sila doon sa budget hearing. Di ba, napansin nyo, nasa na sina Senator Ping Lacson? Nasa budget hearing sila, isinisingit nila. Talagang matindi ang deliberasyon ngayon ng budget Kaya siguro, ang masasabi ko na lamang dito, hikayatin natin ang ating mga kapwa vlogger, mga nagko-content ng video at sumusulat na konting ingat po sa pagpapakalat po ng mga impormasyon na lalo lamang nagbibigay ng kaguluhan sa ating mga kababayang Pilipino. No? Hintayin na lang natin siguro na magkaroon ng pagpapalit. Kung magkakaroon man ng pagpapalit, wag po tayo mag-speculate. At dito, naririnig naman natin yung mga kadahilanan na binabanggit ni Senator Lacson. Budget hearing, ang isa sa pinagtutuunan nila ng pansin, kaya pansamantala, sinuspindi muna until further notice. Ang budget hearing kasi, mga tol, tatagal yan siguro hanggang sa November pa, no? Hanggang sa mapirmahan itong GAA. O kung di ako nagkakamali, pagpalagay natin ngayong Oktubre bago mag-recess. Preparation Dahil nga hindi lang naman sa pagdinig ang trabaho Bago magkaroon ng hearing, siyempre magpe-prepare ka. Ayun. At saka, sir, alam po, ayaw niyo hong patulan si Senator Rodante Marcoleta na parang palaging, binabantay din yung interview sa inyo. Parang, alam ko ba, parang stalker stalker kasi ito si Marcoleta. Lahat na lamang ng interview. Malamang itong interview na ito, magre-react na naman dito si Rodante Marcoleta, mga tol. Pustahan tayo dyan. Ilang minuto o oras lamang o baka bukas mag-react na naman siya rito. No? Baka pati yung pagsagot ni Senator Lacson dito na yung prejudicial question ay para lamang sa criminal at civil case, baka reaksyonan na naman yun ni Marcoleta bukas. parang stalker Lahat ng pati yung mga pinupost ko sa X, binabanggit niya sa... Dapat pala, yun ang tinitle ko dito sa ating programa, no? Senator Rodante Marcoleta, parang stalker ayon kay Senator Ping Lacson. Kaso lang, baka lalong magkainitan yung dalawa Privilege speech. Tapos sabi niya, mahilig daw magpasaring. Katakot-takot na pasaring nga yung ginawa niya. Pero sir, hindi kayo magiging komportable kung sa kanya mabalik yung Blue Ribbon Committee. Yan na. Malabo yun, sir. Kung siya yung elect ng majority. Ayan yung posibilidad, Kasi kahit minority pala, pagka inelect sila si Marcoleta ng majority, pwedeng mangyari. Ang mga senador, di sa kanya mapunta. Wala anong magagawa ko doon. Kung sakaling ituloy ko yung aking intensyon, Sa ngayon, intensyon yun. Kinoconsider ko talaga yun. Natunayan, nagka-craft na nga ako ng sulat papunta kay Senate President Soto. Just in case na talaga yun ang maging decision ko, wala rin naman makakapigil sa akin. Pero kung maibabalik... Kasi wala naman akong mapapala dito. Ano bang mapapala ko? Sinabi ko na nga, last tour ako na ito. Yes, Wala naman akong planong, alam mo, hindi naman sa pagbubat ng sariling bangko. Para sa bayan na nga lang ito. Parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring ginugol na panahon na bilang public servant. At alam mo, pwede na ako mag-count ng blessings, ika nga, in spite of so many brickbats, mga diatribes, kung ano ng mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako nadidistract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons, ng lahat ng komite. Yan ang katotohanan, mga tol. Kaya wag tayo magtatampo kay Senator Panfilo Lacson na sinabi niya, he is serving at the pleasure of his peers. Kasi posisyon ang pinag-uusapan dito Hindi po taong bayan ang bumuboto sa chairmanship sa lahat ng committee dyan po sa Senado. Inuulit ko po yan. Lahat po ng senador, ang mga respective committees na kanila pong pinamumunuan ay nakabase po sa tiwala ng kanilang kasamahang senador. Kapag ka nawala na po ang tiwala na yan, kahit gusto pa po natin, wala tayong magagawa. Parang Senate presidency. Di ba? Ayaw na ayaw natin kay Senator Chis Escudero dati. May nagawa ba tayo? Kahit anong ingay natin, wala, di ba? Kasi gusto ng mga senador na siya yung mga panahong iyon ang maging Senate President. Pero nung inayawan na siya ng ilan, isa dyan si Senator JB, di ba? Senator, sino-sino ba yung mga kumambyo sa Senator Win Gatchalian, no? Senator Mark Villar, Senator Senator Camille Villar, Senator sino yung isa? Nakalimutan ko bigla yung isang iniisip ko na kumambyo.
Anyway, nawala sa loob ko bigla. Pero yun yung punto na ang posisyon nila diyan po sa Senado ay temporary. At nakabase lahat po yan sa kagustuhan ng kanilang kapwa senador, lalong-lalo na ang majority. Pag ayaw na sa'yo ng majority, kahit hindi si Subiri ayaw talaga niyang kay Chis Escudero. Senator JB, Senator, naalala ko na ang magkapatid na Tulfo, Senator Erwin at Senator Rapi Tulfo. Yun, ano? Okay, balik tayo dito. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left, no, for me to decide on or to do, except magbitin na lang sa bilang chairman. May mga Ganun lang yun. Sabi ko nga, hindi naman mag-serve at the pleasure of anybody except my peers. Yeah. Pero kung may Kasi babalik para po kay... lang i-explain natin sa mga kababayan natin na yung election kasi ng chairman ng mga komite, although acclamation na lang nangyayari kasi pinag-uusapan yun sa majority, in-elect pa. Election yun sir, di ba? So, kung sino gusto ng majority. Correct. Opo. Pero yun nga, kung halimbawa, may balik ko kay Hindi Senator, kung may balik ko kay Senator Marcoleta yung posisyon sa Senate Blue Ribbon Committee at ito po, ipatuloy na iimbestigahan yung issue sa flood control projects, makakaasa po ba ng patas na investigasyon? So be it. Kung siya yung pinagkakatiwalaan o kung sino man yung pinagkakatiwalaan ng majority of my peers, then so be it. Pero unlikely yun kung sa minority block kasi si Senator Marcoleta. Pero sabi na ni Senator Lacson, so be it. Pero sir, kumusta po naman ang leadership ni Senate President Tito Soto, sir? Although sabi nyo kanina, before pa pala nung caucus ninyo, yung sinabi po ni Senator JV na merong 4 or 5 na gustong kumalas sa majority block dahil dun sa disappointment, dun sa nabanggit po ninyo na insertions ng halos lahat ng mga senators. Stable po ba o naapektuhan ho yung leadership ni Senate President Soto, sir? Hindi ko alam kasi nasa isipan yun ng aking mga kasamahan eh. Pero kung ako tatanungin, kasi na-experience na yung pagiging Senate President niya for the longest time, noong nakarang kongreso. Maayos siyang magpalakad, maayos ang kanyang leadership. Laging consensus. Hindi siya nagdidikta, hindi siya nagde-decide mag-isa. So kung ako tatanungin, patuloy yung suporta ko sa kanya. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership. Laging ganyan naman sa Senate. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng kung sino man yung merong 13. Yan malinaw po yan. Pero, again, pinangahawakan ko yung sinabi sa atin ng Senator JB, walang change of leadership na mangyayari bukas. Ibig sabihin, as of now, base sa text na yon, hindi mapapalitan si Senator Tito Soto bilang Senate President. Kung mangyari na magbitiw si Senator Panfilo Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairperson, wala tayong magagawa kasi kagustuhan niya yan. Kaya nga kung meron man tayong kontak sana, ipararating natin sa kanya na hanggat hindi po kayo typical na pinapalitan o tinatanggal, kapit lang po, Senator Panfilo Lacson, umaasa po kasi sa inyong patas na pagdinig ang majority po ng taong bayan. Talon tayo ngayon ng topic, mga tol. Si Senator Risa Ontiveros at Anthony Taberna nagkakapalitan ng mga diskusyon, no? At sa ngayon, naka-live si Anthony Taberna. Pero wag na lang nating i-live din yung kanyang mga sinasabi. Panoorin na lang natin at reaksyonan natin. Ito kasi naka-live si Anthony Taberna ngayon. Mukhang babanatan niya na naman. Mukhang may mababanatan na naman dito. Ayan, naka-live siya ngayon. Meron pong... yan, naka-live siya. Kaya i-end stream natin at ako'y manonood sa kanya para malaman natin ano ang kaganapan dito. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. And bye for now, mga tol.